Sino pa yung mga opisyal ng PNP dyan? Dapat kayo ngayon nasa gitna ng kalsada, dapat kayo yung leader. Hindi kayo boss dyan na parang hari kayo dyan na nakaupo sa napakagandang upuan para mag-utos-utos lang. Dapat leader kayo eh. Dapat kayong nangunguna sa serbisyo. Hindi yung nag-uutos-utos lang kayo dyan. Paano susunod yung mga tao sa inyo, eh kayo mismo hindi nyo alam yung trabaho? Diba? Oh, hamunin ko kayong lahat dyan. Sa mga general dyan na nakaupo sa napakagandang upuan, sige, hamunin ko kayo. Alam nyo ba mag-serve ng traffic? Alam nyo ba? Alam nyo ba paano mag-traffic sa gitna ng traffic, sa gitna ng kalsada? Baka di nyo pa alam yan. Sino mauna? Sino yung mauli? Kung walang traffic light, baka di nyo pa alam kung paano magmando ng traffic dyan. Diba? General kayong tinuringan, di nyo pa alam ang warrant of arrest. Putik. Warrant of arrest lang, di mo alam. Alam mo yung warrant of arrest? Pwede ka daw mag-aresto kahit walang warrant of arrest. Putik, ano yun? Pwede na lang pala akong magdampot dyan kahit sino. Diba? Di pwede lang pala akong magdampot-dampot dyan kahit sino. Kasi trip ko eh. Oh, mukha kang kriminal ah. Sabi ko, oy, mukha kang kriminal, halika nga dito. Arestuin kita, trip kita eh. Tanungin nung tao. Tanungin ng tao, sir, anong kasalanan ko? May warrant ka ba, sir? Ay, anong warrant? Di ba? Anong warrant? Puntahan mo, ay, sama ka sa akin. Sa presinto mo malalaman yung warrant mo. Kasi gagawin pa lang yung warrant mo. What a funny, di ba? What a funny idea. Di ba? Pwede ba yun? Bawal yun, nasa constitution yun, mga kasama. Bawal na bawal mag-aresto nang walang warrant of arrest. Maliban na lang sa tatlong exemption. Ano yung mga tatlong exemption na yun? Sabihin ko na sa'yo, sir. Ang mga tatlong bagay lang na pwedeng mag-aresto is in flagrante delicto. Ano pa yung isa? Hot pursuit. Tsaka yung escape from prison. Diba? Yun lang yung tatlong bagay na yun para wala kang warrant of arrest. Lahat na ng mga bagay maliban sa tatlong yun, dapat meron ng warrant of arrest. Meron din palang isa mga kasama. Meron palang isa na pwede kang mag-aresto ng walang warrant of arrest. Ano yun? Kapag yung sa tingin mo, yung suspect, kapag sinerban mo ng warrant, pwede siyang tumakbo, pwede siyang manlaban. Kasi sasabihin mo sa kanya, oy Juan, sir Juan, halika nga dito, may warrant of arrest ka. Pag sinabi mong ganyan, may possibility kasi na manlaban siya. May possibility kasi na tumakbo siya. Nasa rules of court yan eh, 'di ba? May possibility kasi na manlaban siya o tumakas siya. Kaya wag mo na lang munang ipakita yung warrant of arrest niya. Wag mo munang ipapakita sa kanya. Biglain mo na lang siyang huliin. Kung sa tingin mo tatakas siya, biglain mo siya, parang dadamputin mo siya bigla. Pupusasan mo na siya agad. Kasi nga, kapag sinabi mong may warrant siya, may kaso siya, baka tumakbo siya. E di hindi mo na siya mahuli. So, pwede yun. Pwede yung sabihin mo, damputin mo na siya agad. Pero, dapat, pagkadampot mo sa kanya, agad-agad, sabihin mo rin sa kanya at ipakita mo sa kanya yung warrant of arrest niya. At sabihin mo agad sa kanya yung mga rights niya, mga right to cancel, right to counsel, right to remain silent. Diba? Diba? Yun lang yun yung apat na circumstansya para maging warrantless arrest. Pero kung meron namang preliminary investigation yung kaso, kung meron namang preliminary investigation, kailangan ipakita mo yung warrant of arrest. Parang yung nangyari kay Rodrigo Duterte. May nangyaring preliminary investigation, mga kasama. May nangyaring investigasyon. Tapos
sasabihin nila, arestuhin kita kahit walang warrant of arrest. Pwede ba yun? Hindi po pwede yun, mga kasama. Kailangan ipakita mo muna yung warrant of arrest bago mo siya arestuhin. Bakit? Si Duterte ba tatakas ba yun kapag sinabihan mong may warrant of arrest siya? Di naman tatakas yun tsaka hindi naman manlalaban yun Prosecutor kaya yun, alam niya yung batas yun. Pero anong ginawa nyo sa kanya? Anong ginawa nyo sa kanya? Wala, mali yung ginawa nyo sa kanya. Inaresto nyo siya ng walang warrant of arrest at hindi nyo sinunod yung batas ng ICC. Ang sabi sa ICC, pagkatapos nyo maaresto yung isang tao, dapat dalhin nyo siya sa competent judicial authority, mga kasama. Competent judicial authority. Pero anong sabi ng administrasyon? Anong sabi ng administrasyon regarding that? Ang sabi nila, competent authority daw yung competent judicial authority daw yung DOJ na nandun. Putik na yan. Anong klaseng pag-iisip yan, mga kasama? Paano naging competent judicial authority yung DOJ? Ang DOJ, mga kasama, is considered as quasi-judicial. Quasi-judicial lang siya. Hindi siya fully competent judicial authority. Bakit? Korte ba ang DOJ? Korte ba ang DOJ? Siyempre hindi. Department of Justice is not a court. Ang sinasabi ng ICC, pagkatapos nyo mahuli si Duterte, dapat dalhin nyo sa competent judicial authority. Ano yung competent judicial authority na yan? In short, ang tawag dyan ay korte. Kahit anong korte sa Pilipinas, pwede. Kahit nga sa pinakamababang korte na lang sana Pero anong ginawa? Dinala saan? Villamor Air Base, mga kasama. Bakit? Korte ba yun? Siyempre hindi korte yun. Walang judge dun Sino magsasabi na tama o mali yung pagka-aresto niya kung walang judge? Siyempre kailangan mo ng judge para magsabi sa'yo ng ganito ganyan. Ang sabi ng administrasyon, meron daw DOJ personnel na kasama doon. Siya na daw yung judicial authority. Putik, sabi ko na nga ba Bangag talaga tong mga to no? Walang alam sa batas. Kawawa naman ang Pilipinas kung ganyan. Ako, patrolman lang ako, mga kasama. Hindi ako abogado, pero may alam ako sa batas. Hindi ko naman sinasabing alam ko lahat, pero may alam ako sa batas. Judicial authority is a court. Villamor Air Base is not a court. And DOJ is not a court. Ano yung mga yan? Rason lang yan ng mga bangag. Kasi wala silang alam. Or alam nila, pero nilulusot lang nila yung gusto nila. Pero hindi nyo maloloko ang mga Pilipino. Diba? Hindi nyo kami maloloko kasi may isip din kami, hindi lang kayo. Ang problema lang kasi sa inyo, bangag kayo. Kami, hindi kami bangag. Kasi nag-iisip kami, kayo hindi kayo nag-iisip. Ano ba yan? Anima ba ko nakmanin? Kanina pa ako salita ng salita dito, wala man lang mag-comment ng maganda dito. Ang pinaglalaban lang natin dito, mga kasama, hindi tayo partisan na, hindi tayo maka Duterte, hindi tayo maka Marcos. Sasabihin ko sa inyo clarification lang. Hindi ako maka Marcos, hindi rin ako maka Duterte. Ang akin lang, ang sinasabi ko lang is mali yung pagka-aresto kay Duterte. 'Di ba? Maling-mali yung pagka-aresto sa kanya. Anong sabi sa batas kapag mali yung pagka-aresto sa kanya? O mga pulis, mga men in uniform dyan, tanungin ko kayo, anong mangyayari kapag mali yung pagka-aresto sa isang suspect? Ang tinatawag natin dyan, invalid arrest or unlawful arrest. Anong mangyayari dyan? Okay, sagot kayo. Anong mangyayari dyan kapag unlawful arrest o yung pagka-aresto ng isang suspect ay invalid or unlawful? Ano yun? Ang mangyayari dyan, mga kasama,
kapag unlawful arrest or invalid arrest, it's considered as ano? Any unlawful arrest is considered to be invalid. Ibig sabihin nun, mga kasama, kapag unlawful yung pagka-arrest mo, hindi sang-ayon sa batas yung pagka-arrest mo, yung pagka-arresto mo na yun, it's considered as invalid. Anong ibig sabihin nun? Inaresto ko si Juan, hindi dumaan sa tamang proseso. Okay, si Juan, mapapawalang bilanggo siya. Mapapalaya siya. Parang kayo nangyari kay Duterte. Kapag unlawful yung pagka-aresto sa kanya, ang mangyayari sa kanya, magiging invalid yung arrest niya. Ibig sabihin, kapag invalid yung arrest niya, mapapawalang bilanggo siya. Pwede siyang pabalikin sa Pilipinas. Yun yung mangyayari dyan. Okay na ba? Clear na ba tayo dyan, mga kasama? Patrolman lang ako, patrolman ako. Tuturuan ko mga general, putik. Ano ba yun? Anong klaseng mga Pilipino tayo? Anong klaseng Pilipino tayo, mga kasama? Di ba kayo nahiya na ganyan ang nangyayari? Yung pinakamababang pulis, siya pa ang nagtuturo sa mga pinakamatataas na pulis. What the hell? Mahiya naman kayo sa mga bumbunan nyo. Hindi nyo pa alam ang batas. Ang tagal nyo na sa serbisyo, di nyo alam ang batas. Ano ba yan? Nakakahiya tayo. Dismiss yung kaso, mapapawalang sala. Yun, sabi. Tama ka, sir. Si Benji Campomanes. Tama ka dyan, sir. Kapag mali yung pagka-aresto sa isang suspect, kapag unlawful, if it's not in accordance with the law, if you arrest the person not in accordance with the law, it's considered unlawful. And if it's unlawful arrest, it's considered invalid. And if it's invalid, it's already invalid from the beginning. Ibig sabihin, walang sala yung inaresto mo. Naintindihan nyo ba? Tatagalogin ko pa ba? Wag na, kasi nakakapagod mag-explain. Basta alam nyo na yun. Walang sala si Rodrigo Duterte kasi mali yung pagka-aresto sa kanya. That's it. Mali yung pagka-aresto sa kanya. So ibig sabihin, walang sala si Duterte. Ibig sabihin, pauwiin na siya sa Pilipinas. Hindi mo pwedeng i-detain yung tao na walang kasalanan, na walang kaso. Wala nga siyang kaso eh. Ba't nyo i-detain dyan sa ICC? Yun lang ang point ko, mga kasama. Kaya ako galit na galit. Kasi mali yung sistema natin. Mali pa yung mga mindset ng mga opisyal natin. Ang daming mali sa Pilipinas. Ang daming mali.